Nagparinig na si President Bongbong Marcos sa ASEAN country at lalo na sa China at kinakailangan ng madaliin ang pagbuo ng COC para ipatupad sa buong Asian nation dahil sa patuloy na panghaharas ng China sa Pilipinas at sa iba pang bansa sa Asia. Ang Code of Conduct ay unang binalangkas sa ASEAN noong pang 2017. Ngunit hindi ito nausad dahil na rin sa China na ayaw kilalanin ng arbitrarial ruling at ang UNCLOS. Dito ay binasura ang kiniklaim ng China na 9-dash line na dinesisyonan na ng UNCLOS noong pang panahon na nagsampa ng reklamo ang administrasyon ng noong Pangulong si Pinoy. Dito masusubukan ng China kung hanggang saan naabot ang kakapalan ng mukha dahil ang Code of Conduct ay posibleng pag-usapan ulit ng mga leader ng Asia, ngunit iginigit ng China na dapat limitahan ang pakikialam ng mga bansang di sakop ng ASEAN. Ito ay patungkol sa US. Dahil ang Pilipinas ay matatag na kaalyado ng US at ang US ay matagal ng observer na country sa ASEAN at ang South China Sea ay isang international water na hindi pwedeng angkinin ng China. Malinaw na ang lahat ng agreement sa ASEAN ay binabiolate ng China. Mga pagtatayo ng artificial island hanggang sa mga pangharas sa West Philippine Sea. Kaya ganun na lang ang mga European country at US para tutukan ang mga ginagawa ng China. Talagang malaki ang takot ng China sa US. Ang ASEAN-China Code of Conduct ay isang hanay ng mga patnubay na kasalukuyang pinag-uusapan sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations o kung tawagin ay ASEAN. At China, ang pangunahing layunin nito ay maiwasan ang mga alitan at pamahalaan ang tensyon sa South China Sea, isang rehiyon kung saan may magkakapatong na mga teritoryal na paghahabol ang ilang mga bansa sa ASEAN, gaya ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia, gayon din ng China. Narito ang isang maikling paliwanag tungkol sa COC. Una, layunin. Ang COC ay naglalayong matatag ng isang balangkas para sa mapayapang pagresolba ng mga alitan, maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Mahalagang lugar ito para sa pandaigdigang kalakalan. Kaya't ang katatagan ay mahalaga para sa mga bansa sa rehiyon at sa buong mundo. Ikalawa, ang kasaysayan. Matagal nang may tensyon dahil sa mga territorial na pag-aangkin at insidente sa rehiyon. Upang mabawasan ang tensyon, nagkasundo ang China at ang ASEAN noong pang 2002 sa isang Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea o kung tawagin ay DOC na isang pahayag lamang sa politika. Ang COC ay inaasahang magiging isang legal na kasunduan na susundin at susunod dito ang mga bansang nasasakop ng Asia. Katlo, mga hamon. Ang mga negosasyon ay komplikado dahil sa sensitibong kalikasan ng mga territorial na pag-angkin at ang patuloy na presensya ng China sa lugar. Iba-iba ang interes ng mga bansang nasa ASEAN at mas gusto ng China na harapin ang mga alitan ng paisa-isa sa bawat bansa na nagpapahirap sa pagkakaisa ng ASEAN. Hanggang 2024, patuloy pa rin ang mga negosasyon para sa COC.
na may layuning makabuo ng isang malakas at bigat na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa South China Sea.